Pinagtawanan ni Atty. Topacio, ito mag-asawang ngag-ngag mga kababayan. Akalain nyo, mayroong lumalabas mga kababayan, nakaduda-dudang mga survey na kung saan abot kisame ang ratings na daw ni BBM mga kababayan. Naungusan na daw niya si VP Sara Duterte Si BBM na naman daw ang number 1. Pero subalit natapwat, alam nyo ba kung sinong nagpa-survey? Panoorin nyo po Bago may naglabas, alam nyo, sasabihin lang fake news. Fake news. Pero naglabas ng... Alam mo kung may naglabas ng survey, mataas daw ang approval rating ng Pangulo. Wow! Wow! Celebrate tayo dyan! Congrats BBM! Congrats BBM! Tumaas sa survey, singag-ngag mga kababayan. Kesa kay Sara Duterte, 77% trust rating. Wow! 77! Nag-hands forward na ang rating ni BBM mga kababayan. 2-7. 77. 69%. Si Sara daw ay 69. Samantalang kay Sara naka-position 69 lang. Sinong nagpa-survey niyan? Performance rating daw 74, 63 lang si Sara. Alam mo kung sino naglabas? Sino po? BBM Youth. Kaya naman pala, BBM Youth pala ang naglabas sa survey mga kababayan. Hindi nyo pa ginawang 100. Nahiya pa kayo? Ginawa 77? BBM Youth? Gawin nyo ng 100. Kayo na nga lang ang naglolokohan dyan. Hindi nyo pa sinagad. Sila lang daw ang nagbobotohan mga kababayan. Ang tinanong nila si Lisa Araneta. Si Kokak lang ang tinanong mga kababayan. Approve ka ba sa rating ni BBM? Yes! Yes! Kokak! Ganyan mga kababayan. Pag ganyan pa Ano ibibigay yung rating? 77. Diyos ko. Kayo na nga lang ang nagbobotahan dyan. 77 pa. Hindi ba 100? Anong bobotohan? Malamang mga kababayan, isa na Lisa Araneta. Ang tinanong nila si Lisa Araneta. Magagalit na naman si Claire Castro dito mga kababayan. Sabihin fake news, o lahat na lang fake news. Bobo ba kayo, Claire Castro? Kapag ito sasabihin nila fake news mga kababayan, hindi na talaga nila naiintindihan kung ano ang sarcasm. Below sea level ang mga utak nila mga kababayan Magagalit naman sila nito sa sarcasm nito pa. Makatulong ng mga Marcos. Makatulong ang tinanong. Driver. Sina Sandro siguro, sina Asidre, sina Tambaluslos. Bakit 77 lang? Tawa! Grabe ka Topacio. Grabe ka. Andun pa naman sa living ni Santo Papa ang dalawa. Grabe, ang payat ni Madam Lisa Araneta sa kanyang larawan mga kababayan, di ba? Wala talagang bilbil mga kababayan. Hindi na siya yung tinatawag din na maharlikan na butod mga kababayan. Wala na. Mayroon na siyang curves. In order mo sa Shopee, ang dumating mga kababayan, tangke. Yung sinabi nga sa mga komento mga kababayan, yung in order mo sa Shopee, Coca-Cola na 8 ounce ang beauty mga kababayan, tapos ang dumating tangke. Fake! Baka fake yan. Baka hindi si Madam yan. Baka ano lang yan, lamang lupa. Siyempre, love your own. Ay, nako. Diba? Sila ang nagsasagutan. Tayo'y pinaglululoko Pinaglululoko? BBM Youth pala ang nagpa-survey mga kababayan. Kaya, abot kisame. Mabigat ang laban. Ay, by the way, Pangulong Duterte sa loob ng 6 na taon ay umutang ng 4.42 trillion. Sabi nyo, ang laki! Ang total pala na inutang ng Duterte administration mga kababayan is 4.42 trillion. Pero mayroong pandemic mga sakuna dyan mga kababayan Andyan ang Marawi Siege mga kababayan. Andun yung sunod-sunod na malalakas sa lindol sa Mindanao. Andun ang pandemic. Kaya umabot sa ganyan. Pero si BBM mga kababayan, mas malaki pa ang inutang. Kung ikukumpara mo year by year, na wala namang proyekto. O kay PRRD, meron pang build. Pero kay BBM, walang proyekto mga kababayan. Puro ayuda. Saan napunta ang pera? Wala na ngang pandemya. Bakit malaki? Bakit nga ba? Unang-una may pandemic. Diba? That time. Kay PRRD mga kababayan may pandemic. May mga kalamidad, di ba? Daming kalamidad. Meron pang yung mga lindol na sunod-sunod sa Mindanao mga kababayan. Yung Marawi Siege. Marawi Siege. Tayo ng Maute. Di ba? Direhabilitate ang Marawi.
Maute po ha. Bigyan yung iba eh. Kung Tapos mayroon pang build. ano-anong nasasabi. Oh, yan talaga. Oo, wala. Wag. Napakahalay natin. Maute ha. Maute. At ang Hindi mautin ha. daming build. Kayong ano, ang daming Yung mga build. dinadaanan natin ngayon, napakahaba-haba. Mula sa Oo. Parañaque, dinadaanan ko pag pupunta akong Quezon City, pag bipre. Oh, yung expressway from Makati to Quezon City, mga kababayan, na sinabi ni PRRD na 5 minutes kaya. Oh, na ayaw nilang maniwala. Oh, nga sila mga kababayan. Eskon sa New Camuning kay Wilson Opo. Lee Flores. Mm. Yan, panahon niya noon, di ba? Ganda. Oh, yung mga airports, mga kababayan, gumanda. Mga ports, daungan ng barko, gumanda. Dami. Mga terminal. Napakaraming nagawa, mga airport, gumanda, mga tulay. Mga tulay, lumapad mga kababayan na pasemento. Yan, oo. Okay. Oh. At tingnan nyo mga kababayan ha, may nakuha tayong data ha. Eto na lang, sa unang 3 taon mga kababayan, wala pang pandemic dito ha. Tingnan natin ang nadagdag na utang nila mga kababayan. Dito, Duterte, doon Marcos mga kababayan. Sa unang taon, syempre wala yan dahil hindi yan kasali sa kanilang administrasyon. Dito mga kababayan, from first to second year, ang inutang lang ni PRRD Duterte ito ha, in trillion, 0.56 trillion, meaning mga kababayan, hindi umabot ng 1 trillion sa kanyang unang taon ng panunungkulan. Samantalang si BBM mga kababayan, 1.2 trillion ang inutang ng kanyang administrasyon sa first year. Grabe. Wala na yung pandemic ha. Walang build. Walang major infrastructure. From second year to third year, lumalabas na ito mga kababayan sa kanyang third year na panunungkulan. Plus 0.64. Hindi umabot ng 1 trillion mga kababayan. 0.64. At ikukumpara natin yung kay BBM. Plus 1.43 trillion. Grabe. Walang proyekto, walang pandemic. Wala kang nakitang solid talaga mga kababayan na napuntahan ng pera. Lumaki lang naman ang utang nito ng Duterte administration mga kababayan nung pumasok na ang pandemya. Pero si PBBM mga kababayan, wala nang pandemic. Wala na. Tapos na. Long gone. Bakit panay utang pa rin? Wala pang proyekto? Kaya ngayon, ang utang, ang kabuang utang na ng Pilipinas ay 16.63 trillion. 16 trillion na mga kababayan. Samantalang nung unang 3 taon ni PRRD noon, hindi ganyan kalalaki ang kanyang inutang. Umutang na sila dahil may pandemya at may sakuna at may build pa. Ngayon from siguro pagbaba ni PRRD mga kababayan, 13 trillion. Ngayon mga kababayan, 16 trillion plus. Lampas 1 trillion kada taon ng mga kababayan ang inuutang ni BBM nang walang mga build. Wow. Trilyon. Trilyones! Na ang interest lamang ay Oo. 1.9 billion. Billion a day. Isang araw, 1 bilyon ang interest mga kababayan na binabayaran natin. Parang 5-6, lalo tayong malulubog sa utang. Isa nga, yung interest pa lamang Mario yun. Joseph. Siyempre, malaki yung principal, malaki yung interest. Utang nating lahat yan di ba? Ilang utang mo, Utang ilang mo, ko, utang niya. na. Pati Utang ng nating ina mo, lahat. utang ng ina niya, di ba? Utang ng nating ina lahat. nilang lahat, di ba? Yung mga nasa gobyerno, di ba? May mga nanay sila, utang ng ina nilang lahat yan Ang problema dyan mga kababayan, hindi gumanda ang buhay ng tao. Hindi na ilalagay sa mga buting mga kababayan, mga proyekto. Napupunta sa mga ayuda. Okay lang sana kung sa mga infrastruktura dahil magka-convert dyan sa mga negosyo mga kababayan. Pero wala Sa makatuwid, dami nang nagsasabi na sumama ang kanilang kalagayan ng kanilang ekonomiya. Pati di yung ba? mga di pa pinapanganak. Di ba? Yun ang masakit. Yan ang mabigat. Utang dito, utang Utang doon. doon. Mga urang-utang kasi. Pupunta tong pera. Diba? Iko. Yun ang God's mabi sa pangyayaring ito Nasaan? Kaya sa galit ng mga tao, ayan ang nangyayari. Di ba yung Bagsak pinag-uusapan sa survey. SAD, below sea level. Below Ang sea level. approval rating, negative. Alam mo, sa lahat ng mga matataas na pinuno natin, ang may positive lang na approval Si VP rating Inday. si Vice President Sara Duterte. Kaya naman nagpalabas ang BBM Youth mga kababayan ng sarili ng survey na tumaas si BBM. Wow. Wow. Grabe,
Grabe. Paano yan, attorney, pag ganyan na utang na napakalaki na, anong mangyari sa Ingoy. atin? Di ba, bayaran natin yan. Di ba? Kahit wala na tayo. Oo, ito nyo. Babayaran pa rin. Ito pang isang Ang mga anak. kasi ang hirap sa atin kung ano-anong inaatupag natin. Katulad nitong building ng Senado, okay naman sila ron. May Lustay mga kababayan. Umabot na ng 33 billion galing sa 4 billion lang ata yung proposal. Grabe billion. 24 sinatong. Sobrang aksaya ng Kita ka pera. bang problema ron sa GSIS building sa As if lang mga utang, no? Ang laki ng utang ng Pilipinas, nag-aaksaya pang mga animal. Pasay City na tanggapan ng Basta yun mga kababayan. So anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.